Alright guys, magandang gabi sa inyo lahat. So ngayong gabi ay ituturo ko kung paano i-config yung ating CFE314N version 2 na compass. So ito yung itsura niya. So mamaya ipapakita natin kung ano yung mga pwedeng gawin sa antena na to gamit yung ating cellphone. So bago yan ay isasaksak mo natin yung ating adapter. So ito yung adapter niya. Yan. So, saksak natin. So, dito natin ilagay. So, ito lang natin muna yung gagamitin natin. So, ilagay natin yung LAN cable dito sa PoE. So, dito naman sa ating antenna, ilagay natin dito sa so, naka-arrow siya. So, kailangan natin ilagay dito sa 1. So, may makikita nyo dyan, may 1. W-A-N. So, dyan natin ilalagay. So, ayan. May umilaw na siya. So, hintayin lang natin siya mag-boot up. Wag muna nating i-search dyan kasi hindi po yan ma-search. So, hintayin natin. Yan. So, ayan, nag-ilaw na siya lahat. Pwede na natin i-search sa ating wifi. So, ayan, nandito na tayo sa ating cellphone. So, pagkatapos dyan ay pupunta kayo dito sa wifi. So, i-search nyo yung inyong wifi. So, sa atin, nakakonect na tayo. Ayan. So, pagkatapos, punta tayo sa Chrome. So, i-search nyo dito compass. Yan. So, itap nyo yan. Tapos, yung ating password ay admin. So, login. So, sa upper right side, may nakalagay dyan, wizard. So, itap natin yan. So, may apat na pagpipilian dito. Ito yung bridge, AP, repeater, at router. So, sa atin, gagamitin natin ito para sa ating access point ng PIS Wi-Fi. Tap natin tong access point o AP. So, i-next lang natin. Yan. So, nakalagay dito local SSID. Ito yung ipapangalan sa ating PIS Wi-Fi. So, kayo na bahala kung ano yung pangalan ay ilagay nyo. So, sa akin ay PIS Wi-Fi. Yan, PIS Wi-Fi. So, sa password, huwag nyo lang galawin. Dito sa bandwidth, huwag nyo galawin yan. Saka sa country, channel, power, at launch range, huwag nyo lang galawin. So, pagkatapos dyan, i-tap nyo yung finish. So, hintayin nyo lang yung green mag-full, tapos automatic yung mag-disconnect yung wifi. Yan, disconnect na. So, pagkatapos niyang mag-disconnect, hindi na yan pupunikan pa hanggat hindi yan nakakonect sa ating PIS Wi-Fi. So, yung nakikita nyo dun sa adapter natin na LAN, papunta po yan sa USB to LAN patungong board. So, kung hindi yung nakasaksak, hindi kayo makakonect dyan sa inyong ito sa access point. Yan, connecting lang. Alright guys, so ngayon ay iti-test natin itong ating access point. So, nakasaksak na yung LAN cable maliit sa USB to LAN at saka sa adapter natin.
Yan. So, subukan natin kunikan. So, yan, nag-pop up yung portal. Yan. So, ngayon ay susubukan nating hulugan kung gagana ba siya. So, yan, hulugan natin ng piso. Yan. So, piso. So, i-go online natin. So, yan, may time na tayo at connected na. So, subukan natin punta sa YouTube. So, mag-search tayo ng video. So, yan, may internet na siya pero mahina. So, subukan natin to. Model suara ZX. So, yan. So, yan, okay na yung signal. Alright guys, so gumana po yung ating access point na CFE314N na version 2. So hanggang dito lang yung ating video at maraming salamat po sa sumusuporta at sumubaybay sa ating channel.